Welcome sa Manwa Tagalog Recap. Bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Naglalakad si Colorist Red sa isang tahimik na pasilyo. Nanatiling seryoso ang kanyang mukha habang papalapit siya sa kanyang destinasyon. Pumasok si Red sa isang malawak na silid na nilalamon ng matinding gintong liwanag. Sa dulo ng mahabang hagdanan, may isang figurang naliligo sa liwanag na parang bahaghari ang naghihintay sa kanya. Ipinahayag ni Red ang kanyang pagdating habang papalapit, at sinalubong siya ng isang babaeng may mahabang maputlang buhok. Tumayo si Red sa harap niya at nagsabing may mabuting balita siya. Sa unang pagkakataon matapos sa matagal na panahon, iniulat niyang gaya ng kanyang hula, nakahanap sila ng paraan upang mabuksan ang kurtina ng Black Witch. Lumingon ang babae, si Lord Luminous, at tumingin sa kanya. Sa pagawaan naman, lubos na nahuhumaling si Marie sa mekanikal na core na ibinigay sa kanya ni Kay. Masigla niya itong binabaklas, namamangha na tugma ito sa sinaunang teknolohiyang nabasa niya sa mga aklat. Napansin niya na bagamat gumagamit din ito ng tinta bilang gasolina tulad ng kanilang mga kasalukuyang makina, mas mataas ng husto ang antas ng episyensya nito. Namangha si Marie na ang ganitong teknolohiya ay nagawang panatilihing gumagalaw ang mga golem sa guho kahit halos kupas na ang tinta. Samantala, si Kay ay nakaupo ng walang gana, katabi si Nero. May pag-aalinlangan niyang tinanong kung talagang espesyal ba ang core, dahil para sa kanya ay mukha lang itong karaniwan. Pasigaw na sumagot si Marie na espesyal ito. Ipinaliwanag niya na napakabihira ng ganitong relikya, isang bagay na kahit ang mga tanyag na pioneering core ay maaaring isang beses lang matagpuan sa loob ng isang taon. Nang arap siya tungkol sa panahong yun ng nawawalang teknolohiya, na sana'y naranasan niya mismo. Sumingit si Kay, halos pabiro, kung dapat ba nilang ibenta ang mahalagang relikya. Nagalit si Marie, winagayway ang hawak na wrench at tinawag siyang baguhan dahil sa pag-iisip na mas pipiliin ng isang tunay na tekniko ang pera kaysa pag-aralan ng ganitong kayamanan. Buong kumpiyansa niyang sinabi na bumubuhos na ang mga ideya sa kanyang isip at ipinangako niyang gagamitin ang kaalamang ito upang lumikha ng pinakamagandang kagamitan para kay Kay. Sinuri niya ang core na pagtanto na dito nang gagaling ang tinta. Sa kanyang likuran ngumiti si Kay, iniisip na sulit ang lahat dahil sa saya ni Marie. Habang naghahanda silang umalis ni Nero, sinabi niyang babalik siya mamaya, bigla siyang pinatigil ni Marie. Sinabi niya na naalala niyang may naghahanap pala sa kanya, dahilan upang malito si Kay. Ipinaliwanag ni Marie na nasa Shadow District siya noon upang mangolekta ng tinta para sa kanyang paggaling. Bigla siyang nilapitan ng ilang estranghero na kanyang ikinagulat. Akala niya noong una ay mga gun sila kaya hinugot niya ang kanyang baso. Ngunit nagulat siya nang malaman niyang kilala na siya ng mga ito at hinahanap sila. Ang leader, isang lalaking may suot na top hat, ay nakakatakot na nagtanong kung kaibigan ba siya ni Kay, at ipinaliwanag na nais nilang makilala ang may hawak ng itim na kapangyarihan. Sa kasalukuyan, inamin ni Marie na masama ang kutob niya sa engkwentro kaya tumakbo siya palayo, nabahala si Kay at pinagsabihan siya dahil sa pagpunta mag-isa sa distritong yun. Sumagot si Marie na apurahan ang kanyang pakay at pinayuhan si Kay na iwasan ang mga kakaibang tao. Sumang-ayon si Kay at umalis sa pagawaan. Habang naglalakad siya, nababagabag si Kay sa sitwasyon ngunit inisip na kung may pakay talaga sila mismo ang lalapit sa kanya. Tinahak niya ang mga industrial na lansangan, ramdam ang matinding pagod at naisip na umuwi na agad upang magpahinga. Biglang kumunat ang kanyang noo nang may mapansin siyang kakaiba. May nakita siyang grupo ng mga tao sa isang eskinita at napaisip kung dumami ba ang mga palaboy. Tinitigan niya ang mga dukhang tao at nagtanong sa sarili, dahil ang mga taong ito ay karaniwang nanatili sa ilalim ay pumupunta lang rito. Naisip niya kung may naganap bang digmaan ng mga gang sa ilalim ng lungsod na nagtulak sa kanila hanggang dito. Biglang sumungaw ang ulo ni Nero mula sa hood ni Kay at gumawa ng ingay upang makuha ang kanyang pansin. Agarang itinuro ng pusa ang isang madilim at makitid na eskinita. Nagatubili si Kay, alam niyang delikado yun, sapagkat yun ay papasok sa Shadow District, ngunit dahil sa pagpupumilit ni Nero ay napilitan siyang silipin. Mahiyain siyang humingi ng paumanhin sa pusa, kinikilala na palaging tama ang mga pandaman ni Nero, mayroong tiyak na isang bagay doon, nagpasya siyang subukan ng isang bagong teknik. Ipinokus niya ang madilim na itim na enerhiya sa kanyang mga mata, at nagbago ang kanyang paningin, nagkaroon siya ng kakayahang makita ang mga bagay na dati hindi nakikita.
Matagumpay niyang na-activate ang inverted vision, kuminang ang kanyang kaliwang mata ng nakakatakot na puting liwanag, agad itong gumana sa lubos na kadiliman ng eskinita. Isang nagniningning na figura na kumikislap sa liwanag na parang bahaghari ang biglang lumitaw. Nagulat si Kay nang mapagtantong may taong tahimik na nakatayo roon. Isang babae ang nahayag, may maputlang buhok at suot ang isang eleganteng damit, si Lord Luminous. Nararamdaman niya ang titig nito at tinawag niya ito, ngunit lumingon lamang ang babae at pumasok sa isang portal ng liwanag. Desperadong sumigaw si Kay na maghintay siya. Tumigas ang kanyang mukha, iniisip kung siya nga ba ang taong naghahanap sa kanya, hindi niya maaaring hayaang makatakas ang isang posibleng banta. Kaya nagpasya siyang habulin ito at alamin ang kanyang pagkakakilanlan para sa kaligtasan nila ni Marie. Sumugod siya sa liwanag, at pagdaan niya sa hangganan ay namangha siya, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaiba at eteryal na mundo na puno ng lumulutang na mga ilaw na makukulay. Napatingin siya sa paligid ng nalilito, hindi maproseso ang biglaang pagbabago, sinaklot siya ng takot habang kinukwestiyon ang realidad, sapagkat kanina lamang ay nasa isang maruming eskinita siya. Lumingon siya at nanlaki ang mga mata sa gulat nang makita niyang ang madilim na pasukan na dinaanan niya ay nagbaluktot at naglaho, tuluyan siyang natrap. Humarap sa kanya ang misteryosong babae at nagwika na siya raw ay kasing interesante ng inaasahan niya. Inamin niya na hindi niya balak magpakita agad. Ngunit sinabi kay Kay na maaari siyang magmalaki dahil siya ang unang nakakita sa kanya. Nagulat si Kay, nauutal na nagtanong kung sino siya. Marahang nagpakilala ang babae bilang Celestia, at binati siya bilang anak ng itim. Nakatayo siya sa harap ni Kay na naglalabas ng matinding banal na aura. Nakatitig si Kay sa kawalang paniniwala, nakikita niyang nagliliwanag siya sa lahat ng kulay ng sabay-sabay, pinawisan siya ng malamig, iniisip na ang tanging taong may ganitong kakayahan ay ang maalamat na pinuno ng Shining City. Napagtanto ni Kay na siya ang kasalukuyang Lord Luminous, at kinilabutan siya, nagtataka kung bakit siya mismo ang pumunta sa Shadow District upang bantayan siya, at kinukwestiyon ang kanyang mga motibo. Ang matinding liwanag ay nagdulot ng reaksyon. Napuno ng madilim na static ang isipan ni Kay, nilamon ng magulong mga boses ang kanyang paningin at sinaklot siya ng takot. Bumalik ng buong lakas ang mga humihiyaw na tinig, sumisigaw at nagpapahayag ng desperadong pagkagutom sa kanyang liwanag, paulit-ulit siyang inuutusan ng mga boses na abutin at angkinin ang liwanag. Kuminang ng lubos na itim ang mga mata ni Kay habang sinasapawan ng madilim na impluensya ang kanyang isip. Inuutusan siyang lamunin ng liwanag ngayon din. Napansin ni Celestia nang may pag-uusisa ang biglaang pagbabago sa kilos ni Kay, na ang kanyang itim na enerhiya ay biglang lumaganap, hirap manatiling gising si Kay, pabulong na naguguluhan na sinabi ni Celestia at iginigiit na wala siyang ginawang anuman. Nanatiling kalmado si Celestia at tila nabighani, sinabi niyang kamangha-mangha tulad ng sinabi ni Red sa kanya na hindi pa siya namamatay kahit lubhang nilalamon ng kadiliman, at hindi rin siya nagiging isa sa mga Black Hands. Inihambing niya ang aura nito sa Black Witch na si Nyx at napansing hindi siya nagiging halimaw, kaya't naghinalang may hindi kilalang ugnayan siya sa mangkukulam. Ibinunyag ni Celestia na bagamat may ilang pinuno ang gustong alisin siya dahil sa panganib na kanyang kinakatawan, hindi siya sang-ayon. Kuminang ang kanyang mga mata habang sinasabi niyang wala siyang balak gawin yun. Ipinaliwanag niyang ang kakayahan ni Kay na tiisin ang katiwalian ay patunay ng kanyang potensyal. Ipinahayag niyang masyadong mahalaga ang kanyang kakayahan upang sayangin. At upang maprotektahan ng lungsod ay kailangan nilang gamitin ang kapangyarihan ng itim, tinatanggap na ang malalaking panganib ay may katumbas na malalaking gantimpala. Nagpasya siyang panahon na para sa isang tamang pag-uusap. Hinawakan ni Celestia ang kanyang baston at pinakawalan ng isang napakalakas na bugso ng maningning at naglilinis na liwanag upang supulan ang kadilimang bumabalot kay Kay. Damaloy ang liwanag sa kanya at agad na naglaho ang madilim na impluensya. Habol hininga si Kay habang hawak ang ulo, napagtantong ang tinig na narinig niya sa gitna ng katiwalian ay ang pinakamalinaw sa lahat. Tinanong siya ni Celestia kung maaaring narinig niya ang tinig ng Black Witch. Nag-alinlangan si Kay, at umaming hindi niya alam. Marahang natawa si Celestia at sinabing huwag siyang kabahan. Ipinaliwanag niyang nais lamang niya siyang makilala matapos marinig ang kanyang kwento mula kay Colorist Red. Ngunit bago sila mag-usap, sinabi ni Celestia na nais niyang magpasalamat sa ngalan ng lungsod. Nalito si Kay at nagtanong kung ano ang ginawa niya upang maging karapat-dapat doon. Inabot ni Celestia ang isang alon ng liwanag, at inilabas ang kumikislap na Stella Fragment. Ipinakita niya ito kay Kay na agad naman niya itong nakilala. Pagkatapos ipinaliwanag niya na iilan lamang ang nakakaalam ng tunay nitong kahulugan, sinabi niyang nararapat pasalamatan si Kay sa pagbawi ng mahalagang liwanag na ito.
Mapagpakumbabang nauutal si Kay na ang buong koponan ni Red ang tumulong sa pagkuha nito. Ngumiti si Celestia at kinilala yon, ngunit binigyang diin na ang tunay na mahalaga ay si Kay mismo ang nagbukas ng kurtina ng Black Witch. Tinitigan niya si Kay at tinanong kung batid niya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang nagawa. Napatigil si Kay sa pagkabigla, ibinunyag ni Celestia ang isang nakakagulat na katotohanan, kahit ang isang luminescent na tulad niya ay hindi kailanman nakapagbukas ng kurtina ng Black Witch, dahil ang tanging makakagawa nito ay ang mangkukulam mismo. Ipinaliwanag niyang ang mga Stella Fragment ay nakakalat sa buong Blacklands, karamihan ay selyado sa loob ng mga kurtinang ito. Patuloy na nakikipaglaban ang lungsod sa mga Black Hands upang makuha ang mga ito, ngunit ang mga nakuha lamang nila hanggang ngayon ay yaong mga pinalad na nalantad sa labas. Nakatitig si kay Celestia nang may pagkalito, umaaming hindi niya nauunawaan kung bakit niya ito ipinapaliwanag sa kanya. Itinuro niyang hindi man lang niya alam kung paano ginagamit ang fragment o kung bakit ito napakahalaga sa kanila ni Chief Red. Inamin ni Celestia na dapat ay ipinaliwanag muna niya ang layunin nito. Ngumiti siya ng misteryoso at nagpas siyang mas malinaw kung makikita ito ng personal. Binalaan niya si Kay na huwag itong sabihin kaninuman, dahil ilan lamang ang may alam ng katotohanan. Biglang nagbago ang kapaligiran, nagulat si Kay nang makita ang sarili sa isang kumikislap na plataporma sa matayog na himpapawid. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang Shining City sa ibaba, napapaligiran ng isang napakalawak at ubod itim na pader ng kadiliman. Natarante siya at nagtanong kung nasaan sila. Nakita niya ang isang napakalaking maningning na kastilyo sa malapit. Sinabi ni Celestia na huwag siyang magpanik at ipinaliwanag na lumipat sila sa kanyang tirahan. Inilabas niya ang Stella Fragment at sinabi kay Kay na siya ang unang taong ipinakita niya nito. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa abot tanaw at inutusan siyang magmasid ng mabuti. Isang napakalaking haligi ng dalisay na puti at bahagharing liwanag ang lumabas paitaas, tumusok sa kalangitan. Umalimpuyo ang enerhiya at sumabog ng may nakakabinging dagandong, lumikha ng napakalawak na shockwave ng liwanag. Nakatayo si Kay sa harap ng dambuhalang sinag na puno ng pagkamangha, nanlalaki ang mga mata sa kawalang paniniwala. Ang napakalaking pader ng Blacklands ay literal na itinulak pabalik ng puwersa ng liwanag. Mula sa mataas na plataporma, nasaksihan ni Kay ang pag-urong ng hangganan ng kadiliman, pinalalawak ang ligtas na teritoryo ng lungsod. Sa nagniningning na lungsod, sumisigaw ang isang nagbebenta ng dyaryo sa kanto ng kalye ng extra, habang bumabagsak ang confetti bilang pagdiriwang ng bagong umaga para sa lungsod. Nagtipon ng mga mamamayan sa paligid ng mga dyaryo, namamangha sa himala ng kahapon, pinag-uusapan nila kung paano itinulak ng haligi ng liwanag ni Lord Luminous ang Blacklands, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang ilang dekada, nabawi ng sangkatauhan ang teritoryo mula sa kadiliman. Optimistiko ang mga tao, naniniwalang lalawak pa ang Shining City at magiging mas ligtas laban sa mga halimaw, umaasa silang balang araw ay tuluyang masakop ang Blacklands. Habang nakatingin sa Radiant Castle, nagtataka ang mga mamamayan tungkol sa misteryosong Lord Luminous, na bihirang magpakita sa publiko habang abala sa pagprotekta sa liwanag ng lungsod. Samantala, nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng pagpapalawak, nagmamarcha ang mga manggagawa at mini-row patungo sa mga bagong lupain, sabik sa mga bihirang yaman at tinta na dati hindi naaabot. Sa loob ng isang mataong establishmento, sumisigaw ang isang lalaki tungkol sa bagong Pioneer Squad, hinihikayat ang mga tao na mag-invest. Sa likuran, tahimik na nakaupo si Kay, nakatago ang mukha sa ilalim ng hood, hawak ang isang dyaryo. Si Nero, ang itim na pusa, ay ngumunguya ng merienda habang sumisilip mula sa balabal ni Kay. Iniisip ni Kay na natural lamang ang kaguluhan ng lungsod matapos ang napakalaking pangyayari kahapon. Kahapon ang nakalipas, tumayo si Kay sa harap ng nagniningning na anyo ni Celestia sa kanyang ethereal na kaharian. Tinanong niya ito kung nakita ba niya ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na ang Stella Fragment na nakuha ni Kay ay isang kahangahangang bagay na ginagawang posible ang maraming bagay. Gayunpaman, naging seryoso ang kanyang tinig habang binabalaan niya si Kay. Ang Black Hand, isang organisasyong konektado sa figurang nakalaban niya, ay hinahabol din ng Fragment. Kapag nalaman nila ang kanyang kapangyarihan, walang tigil nilang susubukang hulihin siya. Pinakalma ni Celestia ang kinakabahang si Kay, sinasabing matagal nang napipigilan ng lungsod ang Black Hand at ipinangako niyang poprotektahan siya. Naging malungkot ang kanyang tinig habang ibinunyag ang isang malupit na katotohanan, sa kabila ng mga pagdiriwang, itinutulak ng lungsod ang mga yaman nito hanggang sa sukdulan para lamang mabuhay sa digmaan.
Tiningnan niya si Kay gamit ang kanyang mga matang kulay bahaghari at sinabing siya ay espesyal. Binalaan niya na marami ang ngayon ay matatakot o kaya'y susubukang pagsamantalahan ang kanyang natatanging kapangyarihan. Tahimik na nakinig si Kay habang ipinangako ni Celestia na pipigilan niya ang anumang gulo mula sa kanyang panig. Sinabi niya kay Kay na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain bilang isang pioneer, gaya ng dati. Natapos ang pagpupulong at pinaalis siya ni Celestia. Habang papaalis si Kay sa plataporma, ngumiti si Celestia nang may init at sinabing nag-enjoy siya sa kanilang pag-uusap. Lumingon si Kay nang may kaba, nangingibabaw pa rin sa kanya ang presensya ng pinuno ng lungsod. Binanggit ni Celestia na sisiguraduhin niyang makakatanggap ng tamang gantimpala ang Red Team para sa kanilang tagumpay. Pagbalik sa mesa, ibinaba ni Kay ang kanyang dyaryo, nakapagpahinga siya ng isang araw at iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Naalala niya si Marie at kung paanong nababagabag ito dahil halos naubos na ang kanyang tinta. Nagpasya siyang maging produktibo, iniwan ni Kay ang mga barya bilang bayad at naisip ang bumalik sa pagmimina tulad ng dati. Naglakad siya sa mataong mga kalye ng lungsod, humahalo sa karamihan habang patungo sa kanyang destinasyon. Dumating siya sa isang malaking at kahangahangang gusali kung saan maraming tao ang nagtitipon sa entrada. Huminto si Kay, iniisip na hindi niya kailanman inasahang papasok siya sa lugar na ito, ang bulwagan ng pagtitipon ng mga pioneer. Naalala niyang hindi siya makalapit noon nang siya'y walang kulay, at napagtanto niyang nagbago na ang lahat. Hinila niya pababa ang kanyang hood at sinabi sa sarili na maaari na siyang pumasok ng may dangal. Pagpasok niya, nagbago ang atmosfera, tumigil ang ibang mga pioneer at napatingin habang pumapasok ang binatang may maitim na buhok, agad na nagbulungan ang karamihan, nagtatanong kung ano siya. Nakilala nila siya bilang ang sinasabing lalaking nakakuha ng kulay itim, ang kauna-unahang nagmay-ari ng ganoong kulay. Nagkomento ang mga nanonood na totoo ang mga chismis at mas nakakatakot siya kapag malapitan. Nakaramdam sila ng pagkailang at nagtanong kung bakit siya ni-recruit ng Dawn Pioneer Squad, napatanong ang iba kung anong klaseng kakayahan ba ang ginagamit ng isang black. Ang iba naman ay nagchismisan tungkol sa kanyang mga nagawa, narinig nilang malaki ang naging ambag niya sa unang eksplorasyon. May nagsabing bibigyan siya ng gantimpala ng squad, habang ang iba'y nagtataka kung paano niya nakuha ang atensyon ng elite colorist na Red. Mula sa balkonahe sa itaas, tumingin pababa ang isang colorist na may interes, sinasabing ang bata ay lubos na itim. Tinanong ni Ravian ang colorist kung bakit siya nakatayo at sinabing umupo na ito dahil hindi na siya bata, ipinaliwanag ng colorist na curious lamang siya sa batang ni-recruit ni Red. Humarap siya kay Aransha, inaalalang naroon ito sa kamakailang labanan, at tinanong kung kahanga-hanga nga ba si Kay gaya ng sinasabi ng mga chismis. Napaisip si Aransha at inamin na kahanga-hanga nga si Kay. Gayunman, naalala niya ang madilim at aninong nilalang sa likuran ni Kay noong laban, sinabi niyang may mga bagay na hindi mapalagay tungkol sa kanya at iminungkahing bantayan na lamang siya ng mabuti sa halip na mag-alala. Ngumiti ang colorist at sinabing lalo siyang naging interesado sa bata batay sa paglalarawan ni Aransha. Sa pangunahing palapag, nakatayo mag-isa si Kay habang pinagmamasdan siya ng isang colorist may isang taong may maitim. Lumapit siya sa reception counter kung saan siya sinalubong ng isang staff member, binati siya at tinanong kung unang beses ba niya sa bulwagan. Kinumpirma ni Kay na unang beses niya yun at sinabi niyang nais niyang subukan ang anumang available na trabaho. Napansin ng receptionist na wala siyang opisyal na emblem at inabot sa kanya ang mga papeles, ipinaliwanag niya na ang mga bagong pioneer ay limitado muna sa mga low-risk na misyon, tulad ng pagmimina ng tinta o pakikipaglaban sa maliliit na nilalang. Samantala, sa isang sulok, may isang grupo ng mga lalaki ang nakatingin kay Kay ng may puot. Nagpahayag ng pagkasuklam ang isang lalaki sa kulay ni Kay, tinawag itong kasuklam-suklam at tinanong kung maituturing pa bang tao ang isang taong itim. Lumingon siya sa kanyang kasamahan at sinabi na siya ay kasing nakakatakot at kasuklam-suklam ng isang nilalang, hindi niya maunawaan kung bakit nagkakagulo ang mga hangal na ito, na para bang isa siyang kakaibang bagay. Tinawag niya itong boss at tinanong kung sang-ayon ba ito. Ang boss ay tahimik na nakaupo na may malamig na ekspresyon, mariin siyang nakatitig sa kabilang panig ng silid, nang matapos si Kay sa counter at tumalikod para umalis, matalim siyang tinitigan ng lalaking may pulang buhok. Ibinubulong na ang batang may itim na ulo ay masakit sa mata. Ang boss, ang examiner na unang tumanggi kay Kay, ay nakatitig sa kanya ng may malalim na galit. Naalala niya ang kamakailang misyon kung saan nakita niya si Kay kasama ang mga elite colorist, at inamin niyang mula noon ay hindi na niya ito gusto. Hindi niya maintindihan kung paano ang isang half-breed na sinuwerte at napansin ng isang colorist ay madaling nakakasama.
narinig niyang rookie raw si Kay na walang karanasan. Habang pinapanood si Kay na umalis, tumayo ang examiner, nag-aalab sa galit, iniisip na ang mga veterano tulad niya ang mas karapat-dapat sa mga elite squad. Pinakilos niya ang kanyang grupo upang sumunod, sinasabing hindi nila maaaring hayaang dungisan ng itim ang lungsod. Tumayo ang 4 na lalaki na may masamang balak, nagkakasundo na bibigyan si Kay ng tamang paglilinis. Samantala, nakarating na si Kay sa mga wasteland. Tumayo siya sa harap ng isang napakalaki at madilim na bangin na parang kurtinang nakabitin sa tanawin. Itinaas niya ang isang malaking, kumikislap na itim na hiyas, nagdiriwang na nakahanap siya ng isa pa. Kinilala ni Kay ang bagay bilang chromatic ore, tumayo siya sa tabi ng bante ng makukulay na hiyas na kanyang nakolekta, napansin ito ang unang pagkakataong nakapangalap siya ng ganito karami. Napangiti siya, iniisip na mababa ang ani ng pagmimina kamakailan kaya perpekto ang paghahanap ito. Ang mga ore na ito ay ginagamit bilang panggatong at sandata, gaya ng tinta, kaya mataas ang bentahan. Iniisip ni Kay ang masayang mukha ni Mari kapag nakita ang mga yaman at iniabot niya rito ang mabigat na sako. Kumikinang ng madilim na liwanag ang kanyang kaliwang mata habang ginagamit niya ang baligtad na paningin, napagtanto niyang dahil dito, mas magiging madali ang pangangalap ng yaman. Sa ibabaw ng kulay abong tanawin, nakita niya ang makukulay na kislap ng mga nakatagong yaman na hindi nakikita ng karaniwang tao, napansin niyang gaano man kadilim o katago, malinaw niyang nakikita ang lahat, nang hamupa ang enerhiya, pinaalalahanan niya ang sarili na malakas kumonsumo ng kulay ang teknik kaya hindi niya ito maaaring gamitin ng matagal. Nagbiro si KK ni Ro nasa balikat niya, sinasabing baka wala na itong masyadong trabaho dahil sobrang episyente na niya. Tumango si Nero habang tinitingnan ang 2 puno na sako ng ore. Napagtanto ni Kay na mas maaga siyang natapos kaysa inaasahan, nag-alala siya na kung babalik agad na may ganito karami, makakaakit yun ng hindi kailangang pansin, nagpasya siyang magpalipas oras muna sa wasteland bago bumalik sa lungsod. Pinili ni Kay na gamitin ang oras para magsanay ng kanyang mga kakayahan, kasama si Nero sa balikat, humawak siya ng isang madilim na hiyas at naghanda sa pagsasanay. Pinagnilayan niya ang kanyang pangunahing kakayahan, ink drain, naalala niya ang pagsipsip ng mga atake noong exam at misyon, at napansin na bagamat nangangailangan ito ng direktang contact, minsan ay sumasabog ito nang wala sa kanyang kontrol. Napagtanto niyang kailangan niyang matutunang kontrolin ang pabago-bagong kapangyarihang ito para sa kanyang kinabukasan. Pumunot siya ng ilang kumikislap na asul na hiyas para mag-eksperimento. Hinangaan niya ang isa, napansin ang matingkad na kulay at mataas na halaga. Ngunit habang nakatuon siya, napaaga ang pag-activate ng kapangyarihan, umikot ang madilim na enerhiya sa paligid ng kanyang kamay at agad na na-trigger ang kakayahan, sinipsip ang enerhiya ng bato. Natarante si Kay habang pumuti at nawala ng halaga ang hiyas, sumigaw siya sa inis, ikinalulungkot ang gastos at sinisita ang kapangyarihan dahil sinipsip nito ng walang pahintulot. Sa kabila ng pagkawala, kumalma si Kay, napagtantong nakuha niya ang pakiramdam ng sensasyon. Sinuri niya ang mga nakaraang karanasan at napansin na habang mas matingkad ang kulay ng target, mas kusa ang kilos ng kapangyarihan, inihambing niya ito sa pagkarinig ng mga bulong malapit kay Lord Luminous at nagpas siyang manatiling alerto upang hindi siya kontrolin ng kapangyarihan. Tiningnan ni Kay ang madilim na enerhiya sa kanyang dibdib, naisip niya kung ang mga kulay na sinisipsip niya ay nagiging itim lang ba, o nananatili ang kanilang natatanging katangian, nagtanong siya kung maaari ba niyang gamitin ang mga ito sa iba't ibang paraan. Nabuo ang isang teorya, kung ang itim ay naglalaman ng lahat ng kulay, baka katulad siya ni Lord Luminous, dumating siya sa isang nakakagulat na conclusion, maaari niyang magamit ang bawat kulay na umiiral. Nag-focus si Kay, sinusubukang alalahanin ang tiyak na pakiramdam ng kapangyarihang naramdaman niya noon, kailangan niyang tandaan ang sandaling iyon upang makontrol ang kakayahan. Inilarawan niya sa isip ang napakalakas na kapangyarihan ng team leader na si Red, inaalala ang nag-aapoy na pulang aura. Sinubukan niyang tularan ang pakiramdam, iniisip kung ang init ang susi. Hawak ang isang pulang hiyas, nag-concentrate siya, naramdaman ng sobrang init na tila nasusunog ang buong katawan. Gayunman, nabigo ang kontrol at nabasag ang hiyas sa mga piraso, iniwan si Kay na gulat at bigo. Mag-isa sa mabatong wasteland, inamin ni Kay na hindi madali ang pagmaster ng kapangyarihang ito, tinanggap niyang hindi niya dapat asahan ng dakilang resulta kaagad, sa kabila ng kabiguan, nanatili siyang determinado at nagpas siyang magsanay hanggang lumubog ang araw. Makalipas ang ilang oras, naglalakad si Kay sa isang makitid na lagusan, hingal na hingal habang pasan ang malaking sako ng yaman. Pawis at pagod, mahigpit niyang hawak ang bag,
iniisip kung naging sakim ba siya at sobra ang nakuha. Biglang may boses mula sa mga anino ang nanlait sa kanya. Tinatawag siyang mabagal na walang kwenta. Napatingin si Kay pababa. Nagulat na makita ang 4 na aninong humaharang sa labasan ng lagusan. Ang mga figura ay ang mga pioneer mula sa bulwagan ng pagtitipon. Nasa unahan ang boss na may pulang buhok kasama ang 3 alipores. Nakatingin kay Kay nang may pagkapuot. Ngumiti ang boss ng masama. Sinabing hindi niya inaasahang makakatagpo ito ang sikat ng lungsod. Binati niya si Kay ng may panunuya. Tinatawag itong isang maliit na walang hiya. Maingat na tumitig pabalik si Kay, hindi tiyak kung ano ang pakay ng mga lalaking dito. Pinalibutan siya ng mga tauhan ng boss na may pulang buhok sa mabatong kanyan, minamadali siyang kumilos. Mukhang hindi nababahala si Kay, habang pinapuna siya ng mga lalaki dahil umano'y wala siyang common sense bilang bagong recruit. Nang kalmado niyang itanong kung sino sila, na insulto ang mga ito, inutusan siya na ilagay sa lupa ang lahat ng hawak niya ngayon. Gayunman, napansin ng isa sa kanila ang kakaibang kislap mula sa sako sa likod ni Kay at huminto. Sumilip siya ng mas malapitan at nagulat nang matuklasang puno ito ng mahalagang chromatic ore. Excited, lumingon ang tauhan sa boss na may pulang buhok at sumigaw na may dalang mahalaga si Kay. Ang boss, na nakasandal sa pader, ay nagkomentong magandang balita iyon. Tiningnan niya si Kay na may sakim ng ngiti, pinuna ang swerte ng rookie. Ngunit tinawag itong bastos dahil sinusubukan daw nitong itago ang lahat para sa sarili. Mariin siyang tumitig kay Kay, at nagbabanta na pinilit ng lalaki na paaminin siya kung saan niya nakuha ang lahat ng yun. Pinayuhan siya na huwag nang mag-isip na lumaban, at inutusan pa niya ang kanyang kasamahan na turuan siya ng maayos. Sumunod sa utos, bumunot ng kutsilyo ang kulay abong buhok na tauhan at binalaan si Kay na huwag lumaban, kung ayaw nitong mamatay. Tahimik na nakatayo si Kay, walang sinasabi. Binitiwan niya ang mabibigat na sako, napatingin pababa ang tauhan sa pagkalito habang bumagsak ang mga bag sa lupa, inakalang sumuko na si Kay. Kinapa niya ang mga hiyas, pinupuri si Kay sa pagiging matalino. Ngumiti ang kulay abong buhok na tauhan, naniniwalang masunurin si Kay. Ngunit bago pa siya makatapos, biglang umatake si Kay, isang malakas na suntok ang tumama ng diretso sa mukha ng tauhan. Nanood ang boss na may pulang buhok na gulat, hindi makapaniwalang naglakas loob ang rookie na maunang umatake.